sapagkat walang landas at walang kalayaan kung walang liwanag. Isang pagkakamali, hindi liwanag ang gigising sa bayang ito kundi apoy. Ako ang huhusga at gagamitin ko ang sarili nilang kasamaan upang tupukin sila ng buo. Hello po, ako po si Reza Jacolor at ang ipoportray ko ay ang katauhan sa likod ng obra ni Dr. Jose Rizal na si Crisostomo Ibarra. Napili ko si Ibarra dahil siya ang representasyon ng idealismo at pag-asa. Sa proyektong ito, gusto ko ipakita yung human experience ng pagsisakripisyo para sa isang mas malaking layunin. Hindi lang ito tungkol sa pagsusot ng costume, ito yung tungkol sa pag-unawa sa bigat ng karakter na binuo ni Dr. Jose Rizal. Masasabi ko kung iisipin mo siya sa akin, siya ang aking light side dahil sa version ko na naniniwalang tayo ang susi para sa hinaharap, hindi lang siya sa bansa, kundi sa buong mundo. Siya yung bahagi ko na lagi naghahanap ng paraan para makatulong at makagawa ng mabuti sa kapwa. Bilang isang kabataan kasi, nakikita ko yung sarili ko sa pangarap ni Ibarra. Tulad niya, marami tayong bit-bit na idealismo at pagnanais na makita ang isang mas maayos na lipunan sa pamamagitan ng karunungan. Naniniwala ako na ang bawat pagkakataong matuto at maglingkod ay parang pagpapatayo ng pundasyon para sa mas maliwanag na bukas. Ito ang aking paninindigan na sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, ang tunay na layunin ng ating pag-iral ang mananatiling liwanag para sa isa't isa. Pero alam mo kasi, di naman laging may light sa Diyos ang tao eh. Kasi talagang minsan, magbabago talaga ang isang tao sa iba't ibang paraan. Kapag ang mundo na ang nagpapadilim sa pananaw mo, doon lumalabas yung pagkatao ni Simon. Pinapakita nito ang sining ay hindi laging liwanag. Kasama rito yung pagtanggap sa ating mga bighati at galit. Hindi naman sa naging masama si Simon, kundi naging mapait lang yung kanyang realidad. Ang kanyang pagbabago ay hindi isang pagtalikod sa pangarap, kundi isang marahas na paggising mula sa pagkakaimbing. Sa puntong ito, ipinapakita ng aking artwork na ang pagiging tao ay hindi lamang tungkol sa paggiti sa gitna ng liwanag, kundi ang katapatan na harapin ang sarili nating dilim at gamitin ang ating sugat upang lumikha ng bagong landas. Alam mo, sa tunay, medyo nadalian lang ako sa preparation. Kasi para maging accurate yung transformation, kailangan ko nang balansehin yung dalawang magkaibang oras. Sa part ng preparation, sinigurado ko yung pagkuha ng sikat na buhok ni Rizal. Ginamit ko kasi yung sikat ng araw para ilabas yung pagiging idealistic ni Ibarra. Then, sa dark side naman ni Simon, kailangan ko lumipat sa dilim para naman masabi ko duality at its finest. Ang pinakamalaking lesson siguro na natutunan ko sa pag-portrait sa kanila ay ang halaga ng balanse. Hindi masamang masaktan o magalit sa mga mali sa paligid natin, tulad ni Simon. Pero sa uli, ang galit na walang tamang direksyon ay susunog lamang din sa sarili natin. Kailangan natin kilalanin ng ating dilim para mas palagahan natin ang ating liwanag. May isang baliw na kapagsabi sa akin na bilang isang kabataang Pilipino, tayo ang magiging susi sa hinaharap ng di lang sa bansa, kundi sa sangkalawakan. Di naman basta ako naniniwala, pero minsan talagang kapanipaniwala. Dahil sa paglalakbay kong ito mula sa liwanag ni Ibarra hanggang sa dilim ni Simon, na-realize ko na ang sining ay hindi lamang isang bagay na tinitingnan sa malayo. Hindi lang ito yung pagsuot ng coat or paghawak sa lampara. Ang tunay na sining ay ang mismong proseso ng pagbabago, ang pagtanggap sa bawat sugat, pangarap at realidad na humubog sa atin. Sa bawat tibok ng puso ko bilang si Ibarra at sa bawat paghinga ko bilang Simon, binibigay buhay ko yung isang kwentong matagal na nakasulat pero patuloy na nagbabago sa kasulukuyan. Hindi ako basta gumagawa ng sining. Sa puntong ito ng aking buhay, ang aking karanasan at ang mismong pagkatao ang siyang mismong obra. Kasi ako ang sining and I am the artwork.